Matapos ang matinding revelasyon na matagal na palang pinagpaplano ni Bion at Pariston kasama ang mga Temp Hunters ang kanilang misyong paglalayag sa Dark Continent at ang revelasyon din sa nakakagimbal na hilig nitong prinsipe ng Kakin, si Cheriadnich. Ngayon ay i-review na natin ang Chapter 346 o ang Episode 7 ng ating Dark Continent Review. Sa wakas, malalaman natin kung ano nga ba talaga ang sumunod na mga eksena matapos ang pagpirma ni Bion sa kontratang ibinigay sa kanya ng V5? Siyempre, masasaksihan din natin ngayon ang bagong Zodiac at ang itinatago pala ng ilang miyembro nito, pati na ang biglaang pagdating ng isang grupo na magsisimula ng karahasan dito mismo sa grupo ni Bion. At marami pang iba ang ating masasaksihan sa videong ito. This is Mr. AI Anime at huwag na nating patagalin pa. Let's go! Ang pamagat ng ating chapter ngayon mga kaibigan ay Options at nagsimula ang eksena dito sa Association HQ kung saan kakarating lang ni Kurapika at Mizai's Tom. Kaagad naman silang sinalubong ni Leorio na excited na makausap ngayon si Kurapika. Nasabi pa nito kay Kurapika na narinig niya raw na mahirap talaga ang kanilang magiging misyon. Nasagot naman ni Kurapika na wala raw siyang masyadong alam dito, pero hindi naman siya nababahala. Sa tingin niya ay pupunta lang naman daw sila sa isang savage na kontinente. Maya-maya pa, dumating naman si Chidel at tinawag si Leorio bilang ang bagong boar ng Zodiac at si Kurapika naman bilang ang bagong rat. Nasabi nilang sisimula na raw nila ang pagpapaliwanag sa kanilang misyon. Kaya pumasok na sila sa isang silid kung saan ipinapakita ni Chidel sina Leorio at Kurapika sa iba't pang miyembro ng Zodiac. Matapos niyan, isinagawa na ni Chidel ang meeting at ipinaliwanag ang dapat nilang malaman sa Dark Continent. Ipinaliwanag pa ni Chidel na ang kulay pilaw ng mga bansa sa world map ay ang mga bansang bumubuo raw ng alyansang tinatawag na V6 na noon ay kilala bilang V5 at naging V6 lang dahil na ipromote na rin ang Kakin Empire bilang bagong miyembro ng alyansa. Nangyari ito matapos ang deklarasyon sa buong mundo na maglalayag sila sa Dark Continent. Ipinakita ni Chidel na ang V5 ay makailang beses na raw sumubok na maglakbay sa Dark Continent. Ngunit lahat ng isinagawang ekspedisyon noon ay nabigo. Ang dahilan naman sa mga failures ay dahil sa mga sakit na nakuha ng mga manlalakbay at sa mga kagagawan ng mga nilalang na matatagpuan lamang sa Dark Continent, ang tinatawag na 5 threats o 5 banta. Dagdag pa ni Chidel, ang lahat daw ng danger level ng 5 banta ay nasa B+ to A, na mas mataas pa sa danger level ng Chimera Ants na nasa B lamang. Ayon kay Chidel, ang kanilang misyon ay i-overcome ang kahit isa sa mga bantang ito o subukan itong hulihin at dalhin sa kilalang mundo, in hopes na may benepisyo silang mapapakinabangan mula sa mga bantang ito para sa kapakanan ng sangkatauhan. Medyo kakaiba ito sa plano ni Gin na iwasan o lumayo na lang sa mga bantang iyon. Ayon pa kay Chidel, bukod sa misyong iyon, nandyan pa rin ang kanilang task na bantayan si Bion habang nasa loob ng confinement at dadalhin nila si Bion sa itinakdang bagong continent. Papaniwalain nila ang mga immigrants na ang mga lugar na iyon ay Dark Continent na sa katotohanan ay mga isla lamang sa neutral zone na may borders patungong totoong Dark Continent. Ipinaliwanag pa ni Chidel na dadalhin lamang si Bion sa bagong continent dahil may pros and cons kung isasama pa ito sa Dark Continent. At sa ngayon ay hindi pa rin nagagawa ng final decision kung isasama ba siya o hindi. Matapos maipaliwanag ni Chidel ang lahat, nagtanong siya kung may mga tanong pa ang ilang miyembro ng Zodiac. Dito naman sa isipan ni Leorio, nakaramdam siya ng kaba. Hindi raw niya maisip na gusto nilang talunin o i-overcome ang 5 banta na may danger level na mas mataas pa sa Chimera Ants. At bukod pa rito, kailangan pa nilang bantayan si Bion, anak ng late chairman Netero. Talagang hindi makapaniwala si Leorio sa kahirapan ng kanilang magiging misyon. Maya-maya,
Nagtaas ang kamay ni Kurapika at nagsabing may ilang tanong siyang gustong ibahagi. Pirasalita naman ni Chidel si Kurapika kaya sumagot na may mga bagay siyang gustong kumpirmahin. Sigurado raw siya na si Bion ay may kakampi dito mismo sa loob ng Hunters Association. Natanong pa ni Kurapika kung na-identify na ba ng mga miyembro kung ilan ang kakampi ni Beyond dito sa loob. Mga salitang nagpagulat sa lahat ng miyembro ng Zodiac. Tanong naman ni Kanzai, anong sabi mo? Paano mo yan nalaman? Naisagot naman ni Kurapika, paano mo hindi malalaman? Kasi base raw sa will o sa videong iniwan ni Netero sa kanila, halata naman daw na ine-expect o naghihintay si Beyond sa pagkamatay ng kanyang ama. Imposible raw talaga na sa mga taong buhay pa ang late chairman Netero, hindi nag-prepare si Beyond sa gagawing ekspedisyon. Dagdag pa ni Kurapika, klarong-klaro na rin daw na nakaplano na rin ang Hunters Association sa gagawing ekspedisyon ni Beyond. Otherwise, hindi raw talaga kusang susuko si Beyond sa kanila ng walang rason o walang naganap na pagpaplano beforehand. Kaya nasabi niyang ginawa raw ito ni Beyond na kusang sumuko sa kanila kasi confident siya na magagawa niya pa ring makontrol ang malaking project o pagpaplano kahit sa kabila ng pagkakakulong nito. Dagdag paliwanag ni Kurapika, upang magtagumpay si Beyond sa kanyang mga plano, kailangan niya rin ng isang taong mapagkakatiwalaan bilang right-hand man at suporta mula sa marami-ramit personnel. Tinapos ni Kurapika ang kanyang paliwanag sabay sabi na marahil ang pumalit kay Netero noon ay kumilos at isinagawa ang lahat ng plano ni Beyond matapos ang pagkamatay ng late chairman Netero. Bigla namang nag-iba ang mood ni Chidel kaya tanong ni Kurapika kung may naisip ba ngayon o pumasok sa isip niya si Chidel. Sagot naman ni Chidel, ang taong sinasabing right-hand man ni Beyond at ang marami-raming personnel, masasabi kong parang sina Pareston at ang mga temp hunters ang mga iyon. Napasabi naman si Kurapika na posibleng tama ang kutob ni Chidel kung pagbabasihan ang resulta ng nakaraang eleksyon kung saan karamihan ng bumoto noon na maging chairman si Pareston ay ang mga temp hunters. Mas lalo ring naging posible ito dahil parang sumang-ayon si Chidel sa kanyang tanong o theory sa posibilidad ng pagkakaroon ng kakampi si Beyond sa loob ng Hunters Association. Kaya matahas ang tsansa ayon kay Kurapika na si Pareston nga ang right-hand man ni Beyond. Ngulit marami pa raw siyang katanungan na itatanong. Nang magtatanong na sana si Kurapika, sumingit si Mizaistom. Pwede, pero mag-usap kayo ni Kurapika in private, bagay na sinang-ayunan naman ni Kurapika. Pagkatapos, tinanong ni Kurapika si Mizaistom kung bakit hindi nila ibinahagi sa mga Zodiac ang tungkol sa posibilidad ng kakampi ni Beyond sa loob ng Hunters Association. Sagot naman ni Mizaistom, agree ako sa pagpapaalam ni Kurapika kanina. As a matter of fact, sinumulan na rin ni Chidel ang internal investigation tungkol dito kasi parehas kaming humantong sa conclusion na gaya ng sinabi ni Kurapika. Pinalawig ni Kurapika ang sinasabing conclusion ni Mizaistom. Ang conclusion ay may traitor talaga sa mga Zodiac at hindi pwedeng alisin ang posibilidad na iyon. Tama ba ako? Naisagot ni Mizaistom, oo, nagsimula ito 50 years ago. Ang pinakamatandang miyembro ng Zodiac si Botobay ay bata pa noon. Halos lahat ng nasa association noon ay posibleng traitor at espiya ni Beyond. Natanong pa ni Kurapika, ang late chairman Netero ba ang namimili mismo sa isasali sa Zodiac? Sagot ni Mizaistom, oo. Si Chairman Netero ang pumili kay Pareston na maging Vice Chairman. Kahit nag-oo sila noon sa desisyon na iyon, mas pinili ni Chairman Netero si Pareston bilang kanyang Vice Chairman. Sinabi ni Mizaistom na ang late Chairman Netero ay isang taong ginagawa lamang ang mga bagay na nakikitaan niyang interes. Ang papel ni Pareston noon ay magsilbing panlito lamang sa mga Zodiac para ma-divert ang atensyon nila at hindi masilip ang totoong plano ni Beyond. Dagdag pa niya, totoo raw na binawalan at binigyan ng restriction si Beyond pero mataas ang posibilidad na alam din ni Chairman Netero sa hinaharap na maaari pang patayin siya ng sariling anak. Kaya pinasali rin si Kurapika at si Lororo sa Zodiac dahil wala silang alam sa mga bagay na iyon. Ayon kay Mizaistom, ang late Chairman Netero ay baliw sa tuwing nakakaranas na mahihirap na sitwasyon. Pero dahil napaka-reliable niya, ang mga problemang iyon ay tinatawanan lamang ng kanyang mga kasamahan. Ito rin daw ang isa sa mga charm ni Netero. Posible rin na may espiya sa Zodiac na nagkamaling mapili noon ng late Chairman Netero, kaya sinabi ni Mizaistom kay Kurapika na for now, gusto niya lang i-keep as a secret ang kanilang conversation. Nang matapos ang usapan, bumalik sina Kurapika at Mizaistom sa meeting room. Dito isa-isang ipinakita ang bawat miyembro ng Zodiac at ang kanilang magiging papel sa ekspedisyon.
Una ay si Cheadle na mag-o-organize ng isang top medical team para masigurado ang tamang medical care sa lahat at ma-minimize ang risk by making offers in advance sa mga taong may talento at gagawin nilang miyembro pamamagitan ng Hunter exam. Cheadle mga kaibigan na isang Hunter doctor at lawyer na naka-assign naman sa science team. Sumunod naman ay si Misay Stom, na sabi niya sa ngayon ay nagkakahanda sila ni Nasubi ng background checking sa mga sasakay ng ship. Salamat din daw kay Botobay ay nakikipag-negotiate na rin sila upang makuha ang listahan ng magiging pasahero ng Black Whale No. 1. Sila pa rin daw ang gumagawa ng hakbang sa usaping pakikipag-contact sa Kakin Empire at V5. Si Misa Isto mga kaibigan ay isang crime hunter na nag-specialize sa private security. Isa rin siyang company manager at naka-assign naman ngayon sa intelligence team. Dito naman sa pangatlong zodiac, si Botobay sabi niya hanggat may steady na koneksyon sa pagitan ng military ng United States of Sahara, Big Rossi Union at Kakin Empire, magiging maayos lang daw ang lahat sa pakikipag-compromise patungkol sa mga NEN abilities. Si Botobay mga kaibigan ay isang terrorist hunter, isang public prospector at military analyst na naka-assign ngayon sa defense team. Pang-apat naman ay si Pion, na sabi niya sa ngayon ay dinedevelop na raw nila ang isang software na kayang mag-analyze ng level of risk sa pamamagitan ng pagkuha ng data sa mga sinaunang text o lengguwahe. At once na makuha na nila ang listahan ng lahat ng passengers sa ship, ipa-prioritize na raw nila ang pagre-recruit sa mga passengers ng Black Whale. Si Pion mga kaibigan ay isang paleograph hunter, isang linguist at interpreter na naka-assign sa intelligence team, same with Misay Stom at Pion. Sumunod naman na zodiac ay si Clark na sabi niya once na makapag-land na sila, sisimulan na raw nila ang pagkukolekta ng mga local na halaman sa Dark Continent. Si Clark mga kaibigan ay isang botanical hunter, isang musician at dancer na naka-assign ngayon sa Flora and Fauna team. Kasunod niyan ay si Sacho, na sabi niya ang support members ng Science at Flora and Fauna team ay tapos na, lahat ng miyembrong yan ay prepared na para sa misyong ito. Kahit na may posibilidad na maging one-way trip lang para sa kanila ang expedition at maaring hindi na sila makabalik, ang bawat miyembro ay handa at wala silang anumang koneksyon mula sa Kakin Empire. Si Sacho ay isang problem hunter, isang detective at handyman, naka-assign ngayon sa intelligence team, same with Misay Stom at Pion. Dito naman kay Sayu, ayon sa kanya, wala raw siyang masyadong gagawin pero sigurado siya na kaya niyang bantayan ng mag-isa, si Beyond. Si Sayu ay isang bounty hunter, isang martial artist na naka-assign sa defense team, same with Botobay. Dito naman kay Ginta, ayon sa kanya, nakausap nila si Knov kaya magbibigay raw si Knov ng assistance pero hanggang dun lang sa New Continent. Kaya ngayon ay naghahanap pa rin si Ginta ng mga taong may similar abilities kay Knov na nasa parehong level. Since nag-agree si Morel na sumama, ipapaubaya muna nila temporarily kina Morel at sa team nito ang navigation part sa pagitan ng New Continent at sa gate patungong ocean boundaries ng Dark Continent. Si Ginta naman ay isang poacher-hunter, isang ranger na naka-assign sa Flora and Fauna team, same with Clark. Dito naman kay Kanzay, wika niya ang gagawin lang niya ay harapin ang anumang banta na posibleng makakaharap nila on the way to Dark Continent at ipapasa na lang ang mahihirap na bagay sa kanyang mga kasamahan. Si Kanzay ay isang treasure hunter bodyguard na naka-assign sa defense team, same with Botobay at Sayu. Si Jel naman ay sabi niya magsisimula lang ang trabaho niya once na makapag-land sa Dark Continent kaya medyo free pa siya sa buong expedition. Tinatrabaho niya kasama si Sanbika ang pagkontrol ng mga nakakahawang disease. Si Jel mga kaibigan ay isang poison hunter, isang coroner at pharmacist na naka-assign sa science team. Kasama nila si Cheadle at itong si Leorio na isa pang rookie at medical student. Nasabi pa ni Leorio na susuportahan daw niya ang medical team ni Cheadle at gusto raw niyang ipaalam na naging swabe ang kanilang pag-recruit ng supporting members sa kanilang team. Salamat daw sa kanyang assistance at kahit mahirap ang misyon na ito ay napaka-importante naman daw nito para sa kanyang sariling goals. Kaya kahit wala pa siyang masyadong experience, gagawin naman daw niya ang kanyang makakaya.
Dito naman kay Kurapika na isang bounty hunter at ngayon boss ng Nostrad family, naka-assign siya sa intelligence team kasama sina Mizai Stom, Sacho at Pion. Wika niya paumanhin daw sa kanyang kapanungan patungkol sa traitor o espiya ni Beyond dito sa Zodiacs without knowing na hindi niya pala alam kung gaano ka-complicated ang sitwasyon noon na dinaanan ng Hunter Association. Dagdag pa niya dahil daw sa nature ng kanyang trabaho ay may mga koneksyon siya sa mga outlaws. At tungkol naman sa Kakin at kay Beyond, makakapagbigay daw siya ng impormasyon, mga impormasyon na hindi talaga ibinibigay ng gobyerno. So matapos nilang masabi ang lahat ng kani-kanilang roles sa gagawin nilang misyon, dito na nagsalita si Cheadle na sabi niya malapit nang magsimula ang bagong Hunter exam at iniba na nila ang schedule at format ng exam para sa taon na ito. Kasi ang nire-recruit lang nila ay yung mga kinakailangan lang para sa kanilang misyon papunta sa Dark Continent. Matapos niyan, ayon pa kay Cheadle, kinakailangan daw talaga ng kooperasyon ng bawat isa sa kanila upang makagawa sila ng mas mabuti at mainam na mga desisyon. Kaya kailangan nila magtrabaho bilang isang team at gawing successful ang misyon na ito. At dito na nagsimula ang kanilang matinding preparasyon para sa napaka-crucial na misyong ito, mga kaibigan. 1 month later, sa kuta ng team ni Beyond, makikita ang isang kamay na gumagawa ngayon ng bubble aura. Pinapagalaw pa nito ang mga bubble aura sa ibang bahagi ng kanyang kamay, bagay na ikinamangha ni na Master at nitong dalawa. Bukod pa riyan, pinapadami pa nito ang bilang ng bubble aura, hindi lang sa isang kamay, kundi sa 2 pang kamay nito. At kung akala nyo tapos na, mas lalo pang nagulat si na Master nang pinarami nito ng husto ang bubble aura na may iba't ibang size and shapes at pinapagalaw-galaw niya sa iba't ibang directions gamit ang buong kamay niya. Ang gumagawa nito mga kaibigan ay walang iba kundi si Jin na ngayon ay nakangiting pinapabago ang speed at direction sa pagpapagalaw ng kanyang mga aura bubbles. Kaya sabi naman dito ni Master, wika niya, tama na, di ko na kaya. Dito naman sa parte ng babae, sabi niyang parang kalahating patay na raw ang pagmamukha ng katabi niya, ngayon may mas magaling pa raw sa kanya sa pop play. Ang gumagawa nito ngayon mga kaibigan ay si Jin at ang katabi nitong babae na parang kalahating patay na raw ay si Usamen na nagsalita, nakakainis kasi ako sana magpapakitang gilas. Pero dahil grabe ang galing ni Jin pagdating sa pop play, napanghinaan na raw siya ng loob na magpakitang gilas pa. Samantalang itong dalawa naman ay nahihirapan pa rin kahit sa pagbuo lang ng isang bubble aura. In which, sagot naman ni Jake habang nakaharap sa telebisyon, wika niya, well, hindi naman talaga nakakaapekto sa ability ng isang tao ang pop play. Maaring ituring lang daw ito parang useless ability. Maya-maya pa nagyana naman si Curly na magpaligsahan ngayon sila ni Jin sa isang language test. Pumayag naman si Jin, kaya sinimulan nila ang contest sa letter N ng Ancient Cape Language. Sa contest na ito, hindi nakasagot si Curly mga kaibigan dahil sa daming alam ni Jin. Habang nagpapatuloy pa si Jin sa pagbibigay ng mga ancient words, dito na sumuko si Curly. Kung kaya't namangha naman si Pecotero kasi natalo ni Jin si Curly na isang professor ng VVD University. Nasagot naman ni Gina siya raw ay nag-aaral lang ng mga bagay na gusto niya nang hindi na pumupunta pa sa paaralan. Matapos niya nagsalita si Curly at wika niya, okay, inaamin ko na, talo na ako. Tatanggapin ko na lang pera na inoffer ni Jin sa amin. Napangiting sagot naman ni Jin, huwag mong pilitin ang iyong sarili. Baka gusto mo pa ng isa pang language test. Pero tumanggi si Curly at ininsist na ibigay na lang daw sa kanya ang pera dahil idodonate raw niya ito sa isang scholarship foundation. Pumayag naman si Jin at iniabot ang pera kay Curly na ngayon ay nagpapasalamat sa kanya. This means na pumayag na si Curly na si Jin ang kanyang number 2 sa kanilang grupo. Maya-maya pa dumating si Pariston at sinabi niya na tapos na raw ang Hunter exam at lahat daw ng mga assassin ni Beyond ay hindi nakapasa. Nasagot naman ni Jin, ganun ba? So yun mga temp hunters na yun ay hindi nakapasa sa aptitude test. Sagot ni Pariston, oo. Nagulat nga ako dahil matibay-tibay pala ang depensa ngayon ng Hunter Association. Hindi nila nagawang maipasok ang ilan sa mga tauhan ni Beyond. Dagdag pa niya, pinuri niya ang pagiging maingat ng Hunter Association sa pagbibigay ng restrictions at sa pagpasa ng mga kandidato sa susunod na round ng exam. Kaya sa tingin niya, ang pumalit sa kanyang pwesto sa Zodiac ay isang napaka-skilled na hunter. Biglang dumating ng isang grupo at isa sa kanilang nagsabi, ang pumalit kay Pariston ay marahil may kakayahang magbasa ng isipan ng tao. Pagkarinig nito, tinanong ni Pariston si Jin kung kilala ba niya si Mujer.
ang nagsalita kanina. Nasagot naman ni Jin, oo. Dito sinabihan ng babae si Mujer na paaga yata ang pagbalik mo. Tugon naman ni Mujer, hindi ko na kailangan maghintay sa resulta ng exam kasi lahat na makakapasa sana sa light detector test ay binagsak ng taong nasa likod ng Hunter exam ngayon. Ibig sabihin parang alam na ng taong iyon ang planong pagtakas ni Beyond. Natawa naman si Pariston at sabot niya, huwag kang mabahala dahil wala talagang plano si Beyond sa escape. Kasi once na makarating siya sa Dark Continent, doon lang siya tatakas sa sarili niyang pamamaraan at makikipag-meet sa amin sa huli. Yun lang, wala nang ibang plano pa. Sagot naman ni Mujer, di mas madali na lang ang trabaho ko dahil hindi ko na kailangang i-infiltrate ang Hunter Association o gampanan ang role ng pagiging isang double agent. Maya-maya pa bigla niyang sinabihan si Jin, Jin, kakampi ka ba ng Hunter Association? Kung oo, umalis ka na rito. Sagot naman ni Jin, nagkakamali ka, Mujer. Dahil gusto ko ng freedom o kalayaan sa mga bagay na ginagawa ko. Mas nasa side ako ngayon ni Beyond. Dagdag pa ni Jin na intigihan daw niya ang pagiging mahigpit ng V5 dahil may malaking risk talaga ang pagpinta sa Dark Continent. Kaya naman sinunod niya ang minimal procedures na kailangan. Pero sa huli, pinili niyang sumali sa grupo ni Beyond. Ayon pa kay Jin, kung mangyari man ang worst case scenario, posibleng araw na hindi na siya makabalik mula sa ekspedisyon. Ang pinagkaiba raw kasi nila ni Beyond ay si Beyond naniniwala na ang paglalakbay ay magpapatuloy pagkatapos nilang makuha ang bunga o reward ng kanilang ekspedisyon. Kaya kung ang misyon daw ni Beyond ay para sa kalayaan at maging malaya sa paglalayag, mas gaganahan daw siyang tulungan ito. Kasi tulad ng alam natin mga kaibigan, si Jin ay isang ruins hunter at mas gusto niya talaga na malaya siyang makagalaw nang walang restrictions o rules mula sa V5. Kaya mas pinili niya ngayong sumali sa grupo ni Beyond kesa sa Hunter Association. Anyways, matapos niyan ay nagdagdag pa ng paliwanag si Jin. Tutulungan daw niya ang paglalayag na ito pero hindi niya rin hahayaang maging malaya na lang si Pariston para ipakita ang baluktot nitong pagmamahal bilang excuse para makapagsimula ng kaguluhan. Kaya ang goal daw niya ay tulungan si Beyond at the same time pigilan naman si Pariston. Sabay tinanong niya si Mujer kung tatanggapin ba ron nito ang kanyang gaganaping papel sa grupo. Nasagot naman ni Mujer ng diretso, hindi. Pagkasabi niyon, makikita si Pariston na nakangiti. Dito na rin naramdaman ang tensyon sa silid. Kaya pinakalma ni Usamen ang lahat at wika niya, sigurado naman tayo na hindi sa side ng Hunter Association ngayon si Jin. Bagay na nagpatanyag ng tanong, ano man talaga ang nangyari dito? Paliwanag ni Usamen, oo, tama si Mujer. Masama talaga ang unang pagkikita namin. Napakapangit pa nga. At hanggang ngayon, hindi ko rin trip o gusto ang guts nitong si Jin. Pero kung bibigyan lang natin siya ng ilang araw, makikita nyo na si Jin mismo ang kinakailangan nating tao sa sitwasyong ito. Hindi naman nag-agree ang mga tauhan ni Mujer. Wika pa ng isa, hindi ako makapaghintay. Ang tunay naming boss ay si Beyond. Wala kaming pakialam kung sino ang number 2. At wala rin naman pakinabang ang number 2 sa chain of command. Number 1 si Pariston, number 2 si Jin. Kaya kailangan na natin magdesisyon ngayon kung sino ang aalis sa kanilang dalawa. Makikita na kinonfront ng mga kasamahan ni Mujer itong sina Jin at Pariston. Sagot naman ni Jin, actually may 3 choices. Nasagot naman ni Pariston, hindi, may 4 na choices talaga. Bagay na ipinagtaka ng isang lalaki kaya nagdagdag pa si Pariston, hindi talaga araw-araw na magkasundo kami ni Jin. At sa totoo lang, mas gusto ko pa sana na hindi na istorbo ang grupo ni Mujer dito. Dagdag pa ni Jin, ang ikatlong choice ay umalis na lang ang grupo ni Mujer. Habang ang ika-4 naman, ayan kay Pariston, ang mga tauhan ni Mujer ay mamamatay talaga. Grabe, umiinit na ang mga kaganapan dito sa kuta ng grupo ni Beyond. Gayong tatapusin na ng grupo ni Mujer ang issue kung sino ba talaga ang karapat-dapat na mamuno sa kanila. At mukhang gagamit na sila ngayon ng karahasan. Kaya napaka-exciting na mga mangyayari sa susunod na chapter sapagkat magkakaroon ng matinding bakbakan at dito na ipapakita ni Jin ang anyang napakatinding abilidad. Bukod pa roon, marami pang ibang revelasyon ang ating matutunghayan. So mga kaibigan, dito muna natin tatapusin ang video review sa last panel na ito kay Mujer. Kung nagustuhan nyo ang video, don't forget to like, comment, follow, or subscribe para sa mas marami pang reviews at analysis sa Hunter x Hunter Dark Continent Expedition Arc. Maraming salamat, this is Mr. AI Anime, and see you guys again on my next video.